My God, I hate drugs. Arestado sa Cebu ang babaeng sangkot umano sa child pornography. Pero bukod sa malalaswang video, sinasaktan at tinotorture pa umano ng suspect ang mga biktima. Nakatutok si Victoria Tula. Panay ang takip na mukha ng 23 taong gulang na si Lizel Margallo nang iharap siya sa media matapos arestuhin sa Malapascua Island sa Cebu. 16 ang arrest warrant laban sa kanya sa Cagayan de Oro City dahil sa qualified trafficking, violence against children at iba pang kaso. Si Margallo ang umano'y dating ka-live-in ng Australianong si Peter Scully na inaresto noong Pebrero 2015 sa Bukidnon. Sila umano ang nasa likod sa paggawa ng child pornography na binebenta online. Papangakuan ang mga batang may hirap na pag-aaralin at bibigyan ng magandang buhay, yun pala, paghuhubarin at pipiliting gumawa ng kalaswaan sa harap ng kamera. Itinatali pa raw ang mga musmos, binubusalan at pinapaso. Meron daw biktimang 1.5 taong gulang pa lang. Minules siya, sinakal ng ilang ulit at pinaghampas ng sinturon habang nakabitin ng patiwarik. So eto yung mga bata na to, palaboy-laboy lang. Kinukumbinsi nila yung mga parents na ipa-adapt sa kanila yung mga bata. Sexually ina-abuse nila yung mga bata. Sinasaktan nila while videotaping, recording yung pang-aabuso sa bata. In accordance with the instructions ng mga clients nila from abroad, like from Brazil, Germany, US. Nakakulong si Scully sa Cagayan de Oro City. Doon din dadalhin si Margallo para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras. Hello po. Hi, Maharlikans. Actually, patulog na po ako. Marami lang kasi nagme-message sa akin regarding dito sa issue na to. Sa totoo lang po, nangihina ako. Nangihina ako na nakakaiyak. Nakakaiyak po yung napanood ko. Kanina napanood ko to nung morning. Tapos ngayon, pagdating ko, napag-usapan natin to kanina pero hindi natin masyadong tinutukan. Ang tungkol po dito sa tinawag na Savage Girl na nadampot po sa Cebu. Sa hindi po nakakaalam, yung babaeng ito, she is 23 years old. Ang pangalan po niya si Lizel Margallo Castanya. Okay, ito po yung may kaso may kaso na human trafficking at may live-in partner siya na Australian. Sa totoo lang po nabasa ko na ito eh. Ako po kasi ayoko masyadong nagpo-post ng mga karumal-dumal. Nakakarumal-dumal sa Facebook page natin. Kasi hindi po kinakaya, hindi kinakaya ng puso ko yung mga ganitong pangyayari. Ngayon ang question po natin, mga Pilipino, mga politiko, mga kababayan, kasi nga pinag-uusapan ngayon ang death penalty, okay, sa ating bayan. Pinag-uusapan natin ngayon, pinagtatanunan sa Senado. At ang sabi nga po ng isang bugok na peking Vice President na si Robredo, bigyan daw po ng second chance ang mga kriminal. Alam nyo, sa totoo lang, naiiyak ako. Naiiyak po talaga kasi yung babaeng ito, 23 years old. Nasabi nga dun sa report na mukhang inosente pero nasikmura po ng babaeng ito yung ginawa dun sa mga baby, mga bata pa na umiyak. Alam mo, ini-imagine ko na kung yung batang yon isa sa mga kamag-anak ko, isa sa mga anak ko. Sobrang po talaga, sobrang nakakalungkot na may mga taong ganito. Sobrang nakakalungkot dahil may mga demonyong ganito na dahil sa pera, dahil sa pagiging ganid nila, nagagawa po nila to. Ngayon, ano po ang koneksyon ng death penalty dito? Okay, sa ating, saka sa mga politiko natin. Ito po mga pare dyan sa CBCP, mga politiko na umu-oppose dito sa death penalty. Okay? Na parang pinapaboran pa nila ang mga kriminal. Okay? Yung mga napapatay ng mga kriminal sa pagkikipaglaban ng gobyerno sa droga.
Okay, yung mga maiingay na nasa mga kultong dilaw. Para po bang importante pa yung buhay ng mga putang inang mga kriminal na to, mga putang inang mga rapist na ito, mga hayop na itong babaeng ito, lalo na ito, na sa ganyang edad, naaatim na yung ganito. I mean, mas importante pa yung mga hayop na ito dito sa mga kultong dilaw, dito sa mga politiko na mga demonyo, sa mga pare na nagpapanggap na tagapagtanggol ng ating mga mamamayan. Pero mas pinagtatanggol po nila itong mga kriminal na ito. Imagine, isang naturingang abogada na si Robredo, bibigyan ng second chance ang mga ito. Kung pwede nga lang, ako na ang sisentensya sa babaeng to, ako na po ang sisentensya sa kanya. But, syempre, kaya po nakakalungkot dahil ang mga nasa gobyerno na dapat tagapagtanggol natin, sila pa mismo ang mga nagpoprotekta sa mga demonyo, katulad ng atong dilema, di ba? Na imbis na protektahan ang bayan, pero nagproliferate ang droga dahil sa kanila. Nakakaano po sa totoo lang nakakasira ng araw, nakakasira ng buhay itong ginagawa nila. Na ano po talaga ako nakahiga na ako actually. Nagninilay-nilay na lang ako. Tapos ang dami nagme-message sa akin na ganito, ma'am, i-topic nyo po ito tungkol dito, ganyan-ganyan. So hindi ko na po ipopost yung video na ito. Okay? Hindi ko na yung video na sinend sa akin, hindi ko po talaga kaya. At saka, kawawa yung mga bata po, yung mga hindi pa nakakamatood, na binibitin na parang palaka. Tapos, nagkakaroon ng, basta, yung sexual act na yun na hayop lang po ang pwedeng gumawa nito. Hayop lang talaga. Demonyo lang po talaga ang kayang gumawa nito. Meron po ako mga nababasa about masochism or masochismo. May mga demonyo po talagang tao na nag-i-enjoy sa mga ganito. Okay, may mga demonyo talaga. Kung sila lang, wag na nilang idamay yung mga bata. Tumambling sila, itali nila mga sarili nila. Kung yun ang satisfaction nila, wala akong pakialam. Pero ito po mga bata na baby pay, nakakaawa po talaga, nakakalungkot talaga. Umiiyak yung bata, nalulungkot. Imagine kung anak mo to. So again, yun lang po siguro. Demonyo lang talaga ang pwedeng gumawa nito. Nakakalungkot. Kasi, again, sana po talaga yung death penalty, sana yung mga nasa Senado dyan, gamitin nyo naman ang puso at utak ninyo. Okay? Hindi lang protektahan ang kriminal. Dapat mawala na ito mga ito. Hindi man maubos lahat, pero bitayin na. Yung mga plunderer dyan sa gobyerno na sumusuporta sa mga ganitong kademonyoan, dapat nga kayo inuuna At saka itong hayop na ito, dapat mabitay ito sa harap ng publiko nang hindi na po tularan. Hindi lang itong babaeng ito, marami pa mga demonyo sa bayan natin na dapat talaga binibigyan ng sample para naman matakot. Okay? Matakot itong mga susunod na mga incoming, na criminal na gagawa pa. Matakot sila na pwede pala silang mabitay, pwede silang mapatay. Kaya kayo dyan na mga pari kayo, na mga madre kayo, may puso ba kayo, may utak kayo, dakdak kayo ng dakdak, pero itong mga importanteng issue, hindi nyo tinututukan ng pansin, hindi nyo sinusuportahan. Pilit nyo tinitira ang gobyerno, puro na lang si Pangulong Duterte ang tinitira ninyo, imbes na itong ganitong issue ang dapat tinututukan ninyo. Dapat pinapatay talaga itong mga hayop na ito. Dapat po, hindi lang talaga, dapat lahat ng klase ng pag-execute sa mga ito ginagawa. Sa totoo, nakakapanghina po talaga. Nakakapanghina itong kaso ng babaeng ito. But yun lang, Maharlikans. Again, ang pinaka-topic natin, CBCP, mga pari, mga madre, punyeta kayo. Okay, mga punyeta kayo. Mas pinoprotektahan nyo ang buhay ng kriminal kaysa sa buhay ng mga bata, buhay ng mga inaabuso, buhay ng mga ginagahasa, buhay ng mga pinapatay ng mga inosente. Mas gusto nyo pang ipagtanggol yan. Ikaw,
punyeta kang Leni Robredo ka. Ang kapal ng mukha o mas gusto mong bigyan ng second chance ang mga putang ina katulad mo, okay, na mga hayop na ito. Mas gusto nyong bigyan ng second chance. May ma-oppose nyo lang yung gobyerno, makontra nyo lang yung gobyerno. Lahat kayo dyan, sobra ang kahayupan ninyo. But again, Maharlikans, yun lang po. Hindi ko ipopost ang video ng sinend sa akin. Hindi kasi kaya talaga ng puso ko itong mga gantong video. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. I mean, yun lang po. Sige po, laban tayo. Labanan natin ang mga demonyo sa ating bayan. Labanan natin dahil kung hindi po natin sila lalabanan, kawawa, okay, ang mga susunod na henerasyon, kawawa ang mga inaapi. So, yun lang po, ang sama po ng feeling ko, doon sa mga videos na yun. Mabuhay po kayong lahat, at samahan niyo po ako, samahan niyo lahat ng mga nakikipaglaban sa ating bayan. So, mabuhay po kayong lahat, at God bless us all. God bless Philippines. Mabuhay kayong lahat.